This morning kung kanina nakapanayam natin yung tungkol dun sa mga napag-usapan natin yung mga safety ng mga estudyante, ng mga guro para sa Eskwela 2013 dahil next week na nga ay June, pasukan na naman. Aabangan din natin of course sa mga presyo ng mga school supplies, Sandro. Yes. Importante yan dahil alam naman natin na since sa Lunes na nga ang pasukan ang bukasan ng schools, lahat naman ng mga estudyante at mga magulang ngayon ay nagmamadali na para bumili ng mga last minute na supplies na kailangan ng kanilang mga anak. Siguro makakahabol pa sila sa pagbili. Kaya naman Yes. tumutok na kayo dahil this morning maganda ang ating pag-uusapan. Para bigyan tayo ng impormasyon dyan, makakasama natin ang ating very special guest from Department of Trade and Industry, Attorney Mario Dimagiba. Good morning, sir. Good morning. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga nakikinig. Magandang umaga po. Attorney, inaasahan po ba na ang DTI ang pagtaas ng presyo ng mga kagamitan sa dating ng balik eskwela po? Baliktad po. Ang mga presyo po ng school supplies ay bumaba pa. At, Wow! at ang supply po ay enough to meet kung ano po ang pangangailangan ng mga magulang sa darating na pasukan po. Opo. Attorney, nanonote po ba natin kung gaano kalaki yung binaba and ano po yung comparison ng pagkababa ng presyo? Is this compared to the prices last year? Opo. Paano po yung difference ngayon? Kinumpare po namin yung aming SRP o Suggested Retail compared to 2012 school opening. Ang mga presyo po ay hindi gumalaw at meron po mga presyo na bumaba na mga halos 5 to 7%. Yun po ang ating ginagawa. Tayo po ay may tinatawag na SRP o Suggested Retail Prices. Meron po kami mga posters na nakadikit sa mga groceries, supermarket, mga bookstore at sa mga city hall po ng mga syudad at munisipyo. Attorney, when we say school supplies, ito yung mga, of course, kasama dyan yung mga lapis, ballpen, Notebook. crayola, notebook. Paano naman yung mga libro? Is this part also of ano? Ang libro po hindi po kasama sa Okay. listahan po ng school supplies. Yun lamang pong notebook, papel, lapis, crayola, ballpen. Attorney, anong masasabi nyo na dagsang-dagsa nga, Sandro, kamakailan napanood ko sa Divisoria, lahat Divisoria, talaga yes. nagpupunta na. Gano'n naman ka-safe dahil nga alam naman natin mura yung mga bilihin doon. Gano'n naman natin mapapangalagaan yung mga bumibili. Mapagkakatiwalaan po ba Opo. kumbaga yung Opo. quality ng gawa ng Kahit mga... saan po yan ibenta, Divisoria o kahit saan man yung makita. Lahat po yan, kailangan po yan dumaan sa tinatawag na paghingi ng license to sell, no? Lalo na pa yung mga school supplies kasi po meron po yan mga chemical o mga component na pwede pong makasama sa mga mag-aaral, lalo na po sa mga Opo. bata. Ang ating po kasing binibigyan ng pansin yung mga bata. Kasi po sila, yung mga pencil, mga crayola, minsan po sinusubo ng mga bata. Yan, nilalaro, ano. So, yun po ang medyo may konting danger kung sakaling lampas po ang kanilang lead content na tinatawag po natin. Pero wala po tayong dapat alalahanin kasi as a rule, meron po yung permit to sell. Ngayon po, ang ating pong ginagawa, tayo po yung nagmamonitoring, kumukuha po tayo ng sample, at then sinasabit po natin yan for laboratory testing. Kung sakali pong bumaksak sa testing, then meron ng pong proseso para yung mga produkto na yan ay may recall. Meron po ba kayo, sir, like yung kunwari, since yung lead content nga po, alam naman po natin na Lalo yun po sa yung nakakasama. pencil. Paano po malalaman ng mga magulang o mga mamimili na yung mga Safe. binibili po nila ay safe po? Kasi alam naman po natin na minsan po Okay. ay may mga nasisingit kumbaga na mas mura. Tama po yan. Easy lang po yan. Yun po, anuhin lang ng ating daliri o kamay, no? Kapag po siguro yung kulay, lumipat sa atin. Kumbaga para ka nagbasa ng dyaryo. Some newspapers, ang sama ng print mo, pupunta sa May kamay. color Actually, na Alam mo po yan, yun, naiiwan. ay pag sinubo-subo ng bata sa bibig niya, papasok po yan through the power ng saliva. Yun lamang po, mga common tips yan. Kasi hindi naman po natin maasahan na ang magulang, kukuha pa siya sample, pumunta pa siya sa laboratory, gagasta pa siya. Yung gagamitin na lang natin yung practical aspect of things. Kapag po ganon, wag na, isatabi na po siya. No? Speaking of school supplies, Sandro, meron ding programa ang DTI na tinatawag na Yung Diskwento Caravan. Caravan. Yan po Sir, sana ang gusto kwentuhan kong niyo po bigyan kami. ng emphasis. No? Alam niyo po, sa Diskwento Caravan, napakalaki na makukuha discount ng mga magulang. No? Lalo na po sa limbawa sa mga lapis, crayola at ballpen from 7 to 10% out of the price tag sa mga normal stores. Ang mga pad paper naman po at notebook
from 17 to 29% discount. Ano? Napakalaki. laki. Laki ng... Sa uniforme, yung simple, yung white polo and khaki pants, lower po by 11% to 30%. Mga school bag naman po, 21 to 33%. Ngayon po, habang tayo po'y nag-uusap, meron po kaming diskwento caravan. Kayo pong mga taga Valenzuela, Bulacan. Punta lang po kayo sa Valenzuela City Hall, nandiyan po ang diskwento caravan ng DTI. Sa Biyernes po, May 31, the last day before the school opening on June 3, dito po, nakikita po natin sa Quezon City Hall, meron din po ang diskwento caravan dyan ng DTI. Dalawang petsa po yan, no? Today Valenzuela and May City Hall, 31. and May 31 dito po sa Quezon City Hall. Sir, pero before po nito nga, before today po, yung diskwento caravan ay umikot na rin po ba sa mga ibang umikot lugar? na po. At marami na po bang mga Sa Makati napuntahan? po, nakatapos na kami nung May 6 to 7. Meron din po kami nung May 27 sa Malabon. And then, ang mga regions po, meron din po naka-schedule. Kahit na po naman nag-umpisa ng eskwela, tuloy-tuloy pa rin po ang diskwento caravan. So I'm sure maraming talagang nag-enjoy at natuwa dahil good news yan sa mga mommies and daddies kasi Sa at laki least na matitipid ang laki nila. na matitipid Yes. nila sa And you will diskwento buy the caravan. same brand that you Yes. see in National Bookstore, in Goodwill Bookstore, in all the main bookstores. Yes. Pareho din po makikita nyo dyan. Opo. Kasi binabundle po nila yan, kompleto na. Nasa isang envelope, nandyan na ang papel, crayola, kailangan, lapis, at kumbaga, notebook. nakapackage na. Alam na nila ang requirements ng eskwela eh. And if I'm not mistaken, mas mura pa raw yan sa Divisoria. So hindi mo Actually, na yes. kailangan mapagod at dumayo pa Hindi ka din papawisan, Hindi ka walang traffic. papawisan. No? sa mga halls nila. Maganda nga dito, napaka-convenient na sa isang, kunwari, sa City Hall, nasa gitna lang ng place, lahat ng tao doon na lang pupunta para makabili nga ng kanilang mga gamit Tama po na yan, kailangan. tama po yan. One-stop shop kung tawagin natin. Yes, Tawag sir. po namin diskwento caravan. Pero siguro sa mga nakakarami, sabihin na natin tiyangge ng mga, Oo. ng mga school supplies. Ano? So yung mga Tama. nagawa po yung previous na Diskwento Caravan, marami po talaga yung mga pumupunta. Gaano po ba Sold karami out to? naman And po ba yung Marami Hindi po po, nauubusan yung ang supply. hindi po na, kasi ang diskwento caravan hindi na lamang po sa school supply siya, no? Minsan po nagdidiskwento rin kami sa mga basic goods, lalo na po pag malapit ng mga Kapaskuhan, mga Noche Buena products, no? Maganda po ang aming record diyan ng turnover ng sales at ang DTI naman po, wala po kaming kinikita riyan. Kami pa po ang gumagasta kasi kami nagse-set up ng place, no? And then yung po mga negosyante, mga micro-entrepreneur, sila po ang nakikinabang sa mga diskwento caravan po ng DTI. Tulong din po sa mga maliliit na negosyante ito. Ayan, so napakaganda ng proyekto ng DTI at sana suportahan natin yan dahil hindi lamang pala tuwing pasukan. Siguro depende na rin doon sa holiday. Sila ay sumusunod. At saka, attorney, gusto ko rin po malaman kasi speaking of yung mga presyo, dahil maganda yung na bumaba yung presyo para doon sa mga consumers natin na hindi rin siguro afford yung mga mamahalin. Meron po bang batas o penalty para doon sa mga namamantalang mga nagbebenta or nag-overprice ng po? presyo ng kanilang Sige po. gamit. Siyempre, gagawin ko naman malamig yung pagkasagot sa tanong na yan. Ayaw naman po natin bigyan sila ng problema na sabihin nila diskwento caravan tapos pag-uusapan. Pero meron po tayong tinatawag na Price Act. No, yan pong Price Act na yan po ang batas na alituntunin na kailangan na ang presyo ay ayon sa SRP o Suggested Retail Prices. Siyempre naman, lagi naman tayo, meron din mga pasaway. No? Doon sa mga pasaway, medyo mag-iingat ng konti kasi po may multa din po yun, yung nagbebenta ng lampas sa nakatakdang SRP. No? At ito naman po multa lamang at kung ito'y paulit-ulit, maaari natin siyang sabihin natin kasuhan, maaari natin pasara, kansilahin. Pero hindi na po tayo umaabot doon. Napaka-successful po ang aming programang SRP at ang aming programang Diskwento Caravan. So, attorney, doon naman sa mga nais naman magreklamo, kunyari may nakita silang good. mga nag-overprice, paano po Nag-overprice, nila yes. or marireach yung DTI po? Paano Okay, maisusumbong ito po ito sa ang convention? call center hotline ng DTI, 751-3330, no? Ito po yung landline. Meron din po kaming cellphone na hotline, 0917-834-3330. Ulitin ko po ang hotline ng DTI. Bukas po ang hotline, Monday to Sunday, 8 to Wow. 5, Monday to Sunday po yan. Hindi naman 8-7 siya, no? 8 hours for 7 days. 751-3330 at saka 0917-834-3330. Yan po ang hotline ng DTI. Sir, pero ito may katanungan lang po ako kasi marami po sa ating mga mamamayan ang
alam naman po na napakalaki ng maimumura nila dahil nga dito sa Diskwento Caravan at sa mga lugar katulad ng Divisoria. Pero hindi po natin matatanggal sa kanila na i-compare yung mga presyo na ito sa mga presyo sa mga malls, kumbaga. Pero ang maganda pong, pwede pong mailinaw ninyo na ang mas mataas na presyo sa mga malls ay dahil po sa convenience and kumbaga and sa dahil aircon hindi po nakikipagsiksikan. Hindi Ito po yung reason hindi po ba? po basta may SRP, Opo. naglalaro po ang presyo within SRP. Maari pong sa mga mall within SRP pero mataas yan kumpara mo sa Diskwento Yes, Caravan. yun nga. Ang obvious reason naman doon, yung overhead niya. Sa mall, mataas ang upa Yes. ng Nasa negosyante. upa. Kasi Sa may Diskwento aircon ka. Caravan, libre. Correct. Oh, libre yan. Proyekto ng gobyerno. So doon lang malaki ng savings mo. Opo. Halos wala kang kuryente dyan. Sa mall, babayad kang kuryente. So yun po yun. Pero lahat po yan within SRP. Whether in malls, in major bookstores, in Divisoria, or in Diskwento Caravan. Yes. Yan po, At nililinaw lang po. bukas po, Webes, Biyernes, bago magpasukan, ang DTI po will continue to monitor prices and supply of school supplies po. So ayan Sandro, sana suportahan natin yung mga programa na nilaan ng DTI at saka syempre nasa sa atin na rin yan bilang mga consumer na kung talagang gusto natin makatipid, nasa sa atin na rin yan kung gusto ba natin ng branded o ano na, tsaka actually wala rin naman pagkakaiba. Yes, Ang nasa pare-pareho ano na rin lang yan, yan. pag-aaral lang mabuti Yes. ng mga estudyante. Siguro sir, huli na lang po, baka may mensahe po kayo. Anyayaan niyo po yung ating mga Opo. manonood sa Diskwento Caravan. and yung schedule Tangkilikin po ninyo, last 2 days, meron po tayong mga nakaschedule na Diskwento Caravan. Ngayon po sa Valenzuela City Hall, sa Friday po sa Quezon City Hall. At nandyan po ang mga complete line ng school kailangan po ng ating mga anak na papasok po sa June 3. At kung meron po tayong kailangan i-report, maganda man, hindi maganda, ulitin ko po ang aming hotline, 751-3330 o 0917-834-3330. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, maraming Maraming salamat po. salamat. That Thank you po. was Thank you. Attorney Mario Dimagiba ng DTI.